Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga minamahal nating mga magulang at taga-subaybay ng mga bata. Welcome sa Tiradpas Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako, si Teacher Joshua, ang inyong magiging guro para sa isang episode ng ating aralin sa edukasyong, pantahanan at pangkabuhayan para sa ika-4 na baitang. At sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Ang ating most essential learning competency para sa araling ito ay naipaliliwanag ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. At pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang una, natutukoy ang mga larawan na bahagi ng ating aralin. Ikalawa, nasusunod ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. At ikatlo, napahahalagahan ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng iyong guro. Ikalawa, iwasan munang gumamit ng ibang gadgets tulad ng cellphone, tablet at iba pa upang mas maintindihan ang ating aralin. At ikatlo, maghanda ng papel at panulat na magagamit sa pagtatala ng mahalagang konsepto at sa pagsagot sa mga pagsasanay. Handa na ba kayong matuto? Tara, simulan na natin ang ating talakayan. Narito ang mga patnubay na tanong na kailangan nating sagutin sa ating aralin. Unang tanong, ano ang computer, internet at email? Ikalawang tanong, ano-ano ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email? Mga bata, tukuyin ang mga larawan na aking ipapakita sa inyo. Alam niyo ba kung ano ang tawag natin sa imbensyong ito? Tama! Iyan ay tinatawag nating computer. At alam niyo din ba na bukod sa tipikal na nakikita nating computer, ay may iba pang uri ang mga ito. Nariyan ang desktop computer, laptop. Iba pang halimbawa ng computer ay madalas nating ginagamit na cellphone o smartphone. At ang tablet na mainam nating dinadala saan man tayo magpunta. Ating tuklasin kung ano nga ba ang isang computer. Ang computer ay isang kagamitan na tumutulong sa atin sa pagproseso ng impormasyon. Maaari rin itong gamitin na imbakan ng dokumento sa anyong elektroniko o soft copy. Mga bata, alam niyo ba na ang unang nakapag-imbento ng computer ay walang iba kundi si Charles Babbage? Kaya siya ang hinirang bilang Father of Computers. Susunod, atin namang tignan ang larawan. Ano ang inyong nakikita? Naranasan niyo na bang gumamit ng Google? Ano-ano yung mga bagay na inyong sinasaliksik gamit ito? Ano ang kailangan upang magamit mo ang Google? Magaling! Nakapagsasaliksik tayo ng mahalagang impormasyon gamit ang Google sa tulong ng internet. At alam niyo ba na ang salitang internet ay nahati sa dalawang salita.
Ito ang inter at net. Ang salitang inter ay hango sa salitang international. At ang salitang net naman ay hinango sa salitang network. Pinaikli lamang ito kaya dalawang salita ay naging internet. Ang internet ay ang tawag sa isang malawak na ugnayan ng mga computer network na maaaring gamitin ng publiko sa buong mundo. Malaki ang ginagampanan ng internet sa buhay ng isang tao, lalo na ngayon na ang mundo ay nagiging moderno na. Sa pamamagitan din nito, nakasasaliksik tayo ng mahalagang impormasyon na kailangan natin upang madagdagan ang ating kaalaman. Katulad ng nasa larawan, nagagamit natin ang iba't ibang programa sa ating computers gamit ang internet. Susunod na larawan. Ano naman kaya ito? Tama, yan ay isang postbox o letterbox kung saan diyan iniiwan ng postman o kartero ang mga paparating nating liham. At para sa inyong kaalaman, maaari na rin tayong magpadala ng liham gamit ang ating computer at tinatawag natin itong email. Email o electronic mail. Ito ay isang mensahe na naipadadala o natatanggap gamit ang internet. Maaari rin itong nasa anyong larawan, video o musika. Halimbawa ng email applications na maaari nating gamitin sa pagpapadala ng mga files ay ang Yahoo at Google Mail. Ngunit dito sa atin, mas gamit itong tinatawag nating Gmail o Google Mail. Base sa larawan na inyong nakikita, sa inyong palagay, saan kaya ito nangyari? Tama, ito ay nasa isang computer laboratory. At ang computer laboratory ay isang natatanging silid kung saan nakalagay at ginagamit ang mga computer. Pansinin ang mga taong gumagamit ng computer. Tama kaya ang kanilang posisyon? Yan ang isa sa mga tutuklasin natin sa araw na ito. Upang lalo nating maunawaan ang ating aralin, tayo muna ay magkakaroon ng isang laro. Tukuyin kung ang mga sumusunod ay thumbs up o thumbs down. Gawin ang thumbs up kung ito ay nagpapahayag ng pagkakaroon ng magandang postura sa paggamit ng computer. At gawin naman ang thumbs down kung ito ay hindi nagpapahayag ng magandang postura. Para sa ating unang bilang, dapat may sandalan ang upuang gagamitin tuwing haharap tayo sa computer. Ano kaya ang tamang sagot? Thumbs up ba o thumbs down? Tama. Ang ating sagot ay thumbs up. Magaling. Pumunta naman tayo sa susunod na bilang. Mas mainam kung sumasayad ang ating binti sa ilalim ng mesa. Ang sagot ay thumbs down. Ito naman ang ating ikatlong bilang. Basahin natin. Ang monitor ay dapat mas mataas sa mata o eye level. Ang tamang sagot ay thumbs down. Ika-4.
Dapat pantay ang ating braso at balikat. Ang sagot ay thumbs up. Nariyan din ang ika-5 bilang. Gumamit ng anti-radiation glasses kung kinakailangan. Ang sagot ay thumbs up. Magaling! Nasagot mo ba lahat ng tama? Kung gayon, bigyan natin ang ating sarili ng isang masigabong palakpakan. Upang mas maintindihan ang ating aralin, narito ang isang maikling video clip na aking inihanda para sa inyo. Ito ay ang checklist sa tamang posisyon sa paggamit ng computer. I-relax ang iyong balikat. Gumamit ng upuang may sandalan at isandal ang iyong likod upang hindi mangawit ang iyong katawan. Bahagyang nakatagilid ang braso. Sa paraang ito, mas mapapadali ang pagtatype gamit ang iyong keyboard. Bahagyang nakatagilid ang iyong hita. Nakatutulong din ito upang mai-relax ang katawan kapag kaharap mo ang iyong computer. Dapat na mas mababa sa mata ang monitor. Ang monitor ay ang screen ng iyong computer. Sa paraang ito, mas komportable ang ating mga mata sa tuwing tayo ay nakatingin sa monitor o screen. Dapat wasto ang direksyon ng monitor upang maiwasan ang direktang liwanag. May mga monitors kasi na hindi masyadong maaninag kapag natatapatan ng direktang liwanag katulad ng ilaw. Ngunit sa kabilang banda, may mga imbensyon na rin na okay lang kapag natatapatan ng direktang liwanag at tinatawag natin itong anti-glare effect technology. Dapat hindi sumasayad ang iyong hita sa ilalim ng mesa kung saan nakapatong ang monitor upang ikaw ay mas maging komportable. Ang distansya ng iyong mata at ng monitor ay dapat nasa 18 hanggang 28 pulgada. Gumamit ng anti-radiation glasses kung kinakailangan. Ating balikan ang mga impormasyong nakalap natin sa ating pinanood na video. Una, dapat i-relax natin ang ating balikat. Ikalawa, dapat din ay nakasandal ang ating likod. Ikatlo, bahagyang nakatagilid ang ating braso. Ikaapat, bahagyang nakatagilid ang ating hita. Ang distansya ng ating mata at ng monitor ay dapat nasa 18 hanggang 28 pulgada. Dapat mas mababa sa mata ang monitor. Dapat wasto ang direksyon ng monitor upang maiwasan ang direktang liwanag. Dapat hindi sumasayad ang hita sa ilalim ng mesa. Ang
Ang mga nabanggit na panuntunan ay nakatutulong upang mas mapaganda ang karanasan natin sa paggamit ng isang computer. Ngayon, atin namang alamin ang tamang pamamaraan sa paggamit ng computer, internet, at email. Tandaan, may mga panuntunan tayong sinusunod sa paggamit ng mga ito upang tayo ay maging ligtas sa anumang kapahamakan. Una, itakda kung aling websites ang maaaring bisitahin. Gamitin lamang ang mga ligtas at angkop na search engines. Ang search engine ay isang programa na naghahanap at tumutugon sa mga impormasyon o iba pang bagay tulad ng mga impormasyong ating sinasaliksik gamit ang internet. Halimbawa ng search engine ay Bing, Yahoo, at Google. Ngunit dito sa atin, mas gamit ang search engine na tinatawag nating Google. Ikalawa, magpa-install o magpalagay ng Internet Content Filter. Ito ay isang katangian ng computer na may kakayahang hadlangin o i-block ang mga hindi angkop na websites. Ikatlo, makipag-ugnayan lamang sa mga kakilala o kaibigan tuwing online. Tandaan, hindi lahat ng taong makikita sa internet ay mapagkakatiwalaan. Kaya, limitahan lamang ang pagdagdag sa kanila bilang iyong online friend. Huwag maglathala, magbigay o mamahagi ng anumang personal na impormasyon sa ibang tao. Ito ay upang maging ligtas tayo sa mga taong may masasamang hangarin. Pumili ng password na mahirap mahulaan at huwag itong ibigay kaninuman, maliban sa magulang. Ito ay upang maiwasang ma-hack ang ating accounts at maiwasang magkaroon ng problema ukol dito. Susunod, magpa-install ng antivirus. Ang virus ay kilalang nakakapinsala ng mga files sa ating computer. Kaya mainam na magpa-install tayo ng ganito. Ang antivirus ay isang programa na tumutulong upang hindi mapasok ng virus ang ating computer. At ang panghuli na dapat nating tandaan ay i-shut down ang koneksyon ng internet at ng iyong computer kung tapos na itong gamitin. Ito ay upang maiwasan ang anumang sakuna kagaya ng pagkakaroon ng sunog dulot ng kuryente. Mga bata, lagi din nating tatandaan na sa panahon ngayon na may pandemya, malaki ang tulong ng produkto ng teknolohiya katulad ng computer, internet at email. Sa pamamagitan ng mga ito, napapadali ang ating mga gawain. Ngunit tandaan din natin na dapat hinay-hinay lamang sa paggamit nito at marapat na sundin ang mga panuntunan upang mapangalagaan natin ang ating kaligtasan. Magaling mga bata, batid kong handa na kayo sa isang pagsusulit. Maglabas ng papel at panulat at sagutin ang mga pagsasanay. Narito ang ating panuto. Basahin natin. Tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod na kasanayan sa paggamit ng computer, internet, at email. Ulitin natin. Ang isasagot natin ay tama o mali. Narito ang unang bilang. Basahin natin. Natitiyak na ligtas at maayos ang pinaglalagyan ng computer.
Tama kaya ito o mali? Ang sagot ay tama. Magaling. Ikalawang bilang. Nakasasaliksik ng impormasyon sa mga sites sa internet. Tama ba o mali? Ang sagot ay tama. Para sa ikatlong bilang, ibigay ang password sa kamag-aral upang magawa ang output sa panahong ikaw ay liliban sa klase. Ang sagot ay mali. Ikaapat, dapat ipaalam sa guro ang mga nakita mo sa internet na hindi mo naintindihan. Ang sagot ay tama. Ikalimang bilang, maaaring magbigay ng personal na impormasyon sa taong kakikilala mo lamang online. Ang tamang sagot ay mali. Pumunta naman tayo sa susunod. Buksan ang computer at maglaro ng online game pagkapasok mo sa computer laboratory. Ang ating sagot ay mali. Ikapito, pumili ng password na madaling mahulaan. Ito ay mali. Nariyan din ang ikawalong bilang. Hayaang nakabukas ang computer kapag tapos mo na itong gamitin. Ang sagot ay mali. Ika-siyam, gamitin lamang ang mga ligtas na search engines sa internet. Ang tamang sagot ay tama. At ika-sampung bilang, basahin natin. Huwag i-post ang mga impormasyon tulad ng numero ng telepono o address sa anumang pampublikong websites tulad ng Facebook. Ang sagot ay tama. Bago matapos ang araw na ito, nais kong mag-iwan ng isang kataga para sa inyo. Basahin natin. Ang pagsunod sa mga panuntunan ay pag-iwas sa kapahamakan. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin para sa araw na ito. Muli, ito ang inyong guro sa EPP, Sir Joshua V. Galaw. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam!